Kiko Berzaga and attorney Peter Cayetano. They are both have political dynasties. I'm going to show you the dynasties of both persons. So this is the political dynasties of Berzaga family. Elpidio P.D. Berzaga which Jr. Ito po yung father ni Kiko Berzaga. He served multiple terms as representative for Cavite 4th District. And he also served as mayor of Dasmariñas, Cavite. Jenny Austria Berzaga, the mother. She was served as a mayor of Dasmariñas for multiple non-consecutive terms. That was 2007 to 2016 and from 2019 onward. And she held the congressional seat in Cavite. Kiko Berzaga, the one that I showed you in the picture, he was elected as representative for Cavite 4th District in 2025. And prior to that, he served as city councilor of Dasmariñas and held ex-official's position in the Cavite Provincial Board. Elpidio III Berzaga III, younger brother of Kiko Berzaga, elected as vice mayor of Dasmariñas, Cavite after 2025 election under the family political influence. So earlier ancestral connection. Kiko Berzaga is named after ancestor Francisco E. Berzaga, who served as municipal president of Dasmariñas around 1900. So that's the political dynasties of Kiko Berzaga. Just like I always insist, no political dynasties. Then I'm going to show you the political dynasties of Senator Peter Cayetano. Renato Cayetano, siya po yung dating senador. Sandra Cayetano, yung po yung mother. Nasa politiko rin po siya. Pilar Cayetano, she is a senator which is a sister of Senator Peter Cayetano. Lino Edgardo Cayetano, brother of Senator Peter Cayetano. He is also in the politics. Rene Carl Cayetano, he is also a brother of Senator Peter Cayetano and also in the politics. Maria Laarni Lopez Cayetano. Maria Laarni Lopez Cayetano. She is a wife of Senator Peter Cayetano and she is a mayor. Those personalities are the example of the political dynasties in the Philippines. So doon po sa mga taga Cavite, which is yung lugar po ni Berzaga, matagal na panahon na po na naglilingkod sa inyo ang mga Berzaga na nasa politika. Alam naman po natin kung bakit nasa politika ang mga pamilya. Even though na alam natin na kung bakit sila nasa politika, patuloy pa din natin silang nihahalal. Wala na po bang magaling na tao diyan sa Cavite? Mga Berzaga na lang din po ba at Revilla ang patuloy na maglilingkod diyan sa inyo sa Cavite? Madami na po ang pag-aaral ng political dynasties ang sanhi ng kahirapan sa atin sa Pilipinas. Si Kiko Berzaga po ay pumasok ng college pero hindi po siya nakapagtapos. Siya po ay nag-take ng political science pero nag-stop po siya ng 3rd year college. So hindi po siya nakatapos. And then nung siya po ay in-interview ni OG Diaz, sabi niya po is going to pursue his career but magpapalit po siya ng kurso, veterinary. So parang it's not related. You're a politician but you want to become a veterinarian. Not correlated po yung answer niya doon sa interview ni OG Diaz. And the other thing is, ngayon po, before we don't know Kiko Berzaga, I mean maybe yung po mga taga Cavite, kilala po nila si Kiko Berzaga dahil yung mga family nila ang matagal nang nasa posisyon diyan sa Cavite, hawak nila ang Cavite. But sa buong Pilipinas, hindi po siya kilala. Now ngayon lang po siya nakilala kasi nag-iingay po siya dahil dito sa flood control, which is just like I always said, marami pong magagaling magsalita. Huwag po nating intindihin yung mga salita. Tingnan natin lagi yung pattern. Does he have a political dynasties? Yes, so that would be X. Red flag. Kasi nag-ingay siya, it's either kumampi siya kay Marcos or kumampi siya sa mga Duterte. So ngayon nakilala na siya, matunog na yung name niya kasi
against siya sa isa. So this is a tactic. Kung neutral lang siya, hindi siya makakilala sa Pilipinas. Kung neutral lang siya. Ngayon, dahil sa may kinampihan siya against siya sa kay Marcos, so yung mga tao na against kay Marcos kakampi sa kanya, kay Bersaga. Win-to-win situation. Pero again po, wag po nating tingnan ang matatamis na salita ng mga politician kasi po matagal na panahon yan. Puro matatamis na salita. At tingnan po natin again yung pattern. Political dynasty ba siya? Yes. So, red flag. And then, Senator Peter Cayetano. He's a lawyer. And he has also a political dynasties. Natatandaan niyo po, isinusulong niya yung snap elections. He's a lawyer. He knew that that's unconstitutional. So, matamis lang po yung pakinggan na okay, galit ang mga tao, papabor sila sa snap elections. Which is alam niya na against na unconstitutional, na malabong mangyari yan. Pero dahil sa magandang pakinggan sa pandinig ng mga mamamayan, sinasabi niya kahit alam niyang hindi mangyayari. It's because gusto ng mga mamamayan, yung sinasabi niya, malaking impact yon para sa pagiging senator niya. So if he's going to run for a senator again or maybe in a higher position, nakatatak na sa utak ng mga tao, Peter Cayetano. Again, it's a tactics. So wag po tayong padadala sa mga matatamis na salita ng mga politiko. They're like us. We can say good things, but tingnan po natin yung pattern. Again, does he have a political dynasties? Yes, so red flag. Sorry, no political dynasties.